Ito po muna ang ating initial process, ang pag-extract at pag-prepare ng mga sales reports at pag-prepare ng ating mga Form 2307 na gagamitin natin sa pag-file ng ating BIR ITR. Hello po mga Amaras! Welcome back to my channel! Alam ko, isa sa mga pinakamalaking headache nating mga e-commerce sellers tuwing filing season ng BIR ay kung saan ko ba kukunin ang eksaktong gross sales figure na ilalagay ko sa ITR ko. Lalo na kung naka 8% income tax rate, napakahalaga na tama ang gross sales or total income bago pa bawasan ng fees, vouchers, or shipping adjustments. Sa video po na ito ay share ko ang step-by-step kung paano i-download ang mga tamang sales and transaction reports mula sa Shopee, Lazada, and TikTok Shop Seller Centers para ready na ang mga numbers mo for BIR quarterly or annual income tax return. Kaya bago po tayo magsimula, pa-like, subscribe, and i-hit na rin po ang notification bell para updated ka sa mga video tutorials and tips ko. Tara, game! Quick reminder lang po, under the 8% flat income tax rate, ang pinataksan ng BIR ay ang ating gross sales or gross receipts, not the net payout or kung ano yung pumasok lang sa bank account natin. Ibig sabihin, kasama dito ang total item price bago ibawas ng platforms, ang mga platform commission fees, transaction fees, at iba pa. Kaya dapat tamang report ang ma-download natin. Start tayo sa Shopee. Sa left side, i-click natin ng Finance, then My Income. Tapos login tayo. Ako, verify with phone number ang ginagamit ko madalas para OTP na lang. Then click Verify. Ayan. Tapos, punta tayo sa Release tab. And then, select natin yung date range. Since for second quarter, ang extract ko na reports ay from April 1 to June 30. Ayan, June 30. Ayan, and then click lang yung export. Ayan, tapos pag na-export na, i-click nyo na po yung download. And magda-download po siya ng Excel file. Pero since ang gamit ko ay Google Sheet, ay i-open ko siya using Google Sheet. Type ko lang yung sheet.new. Tapos, file, open. Tapos, upload. Yan, browse ko lang. In-upload ko yung in-extract ko na report. Ayan, para ma-open ko siya sa Google Sheet. Yan, import data lang. Pero kung may Excel naman kayo, pwede nyo naman pong open nyo lang yung Excel file. Ako kasi mas gamay ko ang Google Sheet kaya sa Google Sheet. Tapos ito, ang total revenue po na amount ang kukunin po natin. Ayan, para sa ating Shopee report. Ayan, tapos meron akong parang business tracker. Dito ko nilalagay yung mga na-extract ko na amount. So, ito, nilalagay ko for the second quarter under my Shopee amount. Ayan. Tapos, sa TikTok naman po tayo. Ayan, click lang po yung finance. And then, transactions. Tapos po, ay isa-select din natin yung date range na i-export lang natin. Pero up to 90 days data lang daw ang kayang i-export dito sa TikTok. Kaya kung kukulangin man, extract nyo na lang yung kulang na araw. Tulad ditong gagawin ko. So, from April 1 to June 29 lang kasi hindi niya na kayang i-extract yung 30. So, extract ko ng hiwala yung 30, then i-add ko lang yung revenue nung dalawang sales report na ma-extract ko. Ayan, so da-download ko lang din ito. Then same lang din, i-open ko lang siya sa Google Sheet. Magta-type lang ulit ako dito ng sheet.new. Ayan, sheet.new.
revenue. Tapos file open lang din ulit. Ay import pala and then upload. Tapos upload ko lang yung na-extract ko sa TikTok. Ayan, import data. Tapos sa reports tab lang. Ayan, click nyo yung reports tab. Ayan, total revenue is 24,581. Yan yung for April 1 to June 29. So, yung June 30, extract nyo lang din. Same process lang din po. Tapos yan, i-add nyo lang. Kaya mapapansin nyo, magkaiba yung amount dyan. Kasi in-add ko na yung June 30 sa amount. Ayan. Tapos ngayon, sa Lazada naman po tayo. Ganun din, click finance, my income, and then sa Lazada ay meron na siyang monthly report. So, yung monthly report na lang po yung i-download natin isa-isa. And then, i-add lang natin yung total revenue nung 3 months na yan. So, yan. Ang pinipili ko dito ay PDF kasi naka-designate na yung mga amount kapag PDF yung pinili ko. So, yan. Da-download ko lang yung 3 months na report PDF file. Tapos yan, download lang. Click ko lang download option or action. Yan. Tapos, yan. Sa PDF file, ang pipiliin nating mga amount dyan ay yung item price credit. Yan, napipiliin natin ay item price credit. Ayan. Yan, 238. Yan, for the month of April. Tapos, for the month of May, 199. Yan, lagay lang natin 199. And then, for the month of June ay 425. Yan, lagay lang po natin. So, for the second quarter, meron tayong 39,478. Tapos po, mga Amores, huwag niyo pong kalimutang i-consolidate ang lahat ng inyong BIR form 2307 mula sa Shopee, Lazada, and TikTok Shop kasi ilalagay din po ito sa inyong ITR filing bilang tax credit para po ma-offset or maibawas sa total tax due po nila. Yan po muna para po sa video na ito, mga Amores. Ito po muna ang ating initial process, ang pag-extract at pag-prepare ng mga sales reports at pag-prepare ng ating mga form 2307 na gagamitin natin sa pag-file ng ating BIR ITR. Kaya abangan nyo po ang ating next video dahil doon po natin i-discuss ang process naman ng pag-file ng ating ITR online gamit ang eBIR forms. Huwag pong kalimutang mag-subscribe at i-click na rin po ang notification bell para hindi nyo po yun miss out. Kita-kits po sa next video. Hanggang sa muli. Paalam!